May nag-comment po sa previous post natin patungkol po sa Eucharist. Ayon po sa kanya, kung si Kristo mismo yan, nang sinabi niya, kanin ninyo ang aking laman, kinagat ba ng mga apostol si Kristo? Direktang sagot, hindi lang kinagat, kinain talaga nila siya sa pamamagitan ng tinatawag po natin na consecrated host sa huling hapunan. Kung naalala niyo po, ang huling hapunan, ayon po sa Gospel of Matthew 26, verse 26 to 28, sinasabi po dito ni Jesus, "This is my body." Sinabi niya rin, "This is my blood." Hindi niya po sinabi na, "This symbolizes my body" or "This represents my blood." Ang talagang sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo, "This is." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinigay niya sa mga apostol at kinain nila ito. Now, bakit natin nasabi na talagang kinain nila ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng Eukaristiya? Nang magsalita po kasi si Kristo, ang kanyang salita po ay may kapangyarihang lumikha ng realidad. Nung sinabi po ng Diyos na let there be light, nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi ni Jesus, "This is my body," ang tinapay ay naging kanyang katawan sa paraang sakramento. Hindi po nila kinagat ang pisikal na braso ni Jesus na nakaupo sa harap nila. Ngunit ang kanila pong tinanggap at kinain ay ang literal po na katawan niya sa ilalim po ng anyo ng tinapay. Ang kanilang ininom ay ang literal talaga na dugo niya sa ilalim po ng anyo ng alak. Now, hindi man ito maintindihan ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya dahil ang karunungan patungkol dito ay talagang ibinigay sa kanyang tunay na iglesia. Hindi po ito simbolo lamang kagaya ng iniisip ng mga kapatid natin. Dahil kung simbolo lang po ito, bakit sa Gospel of John chapter 6 verse 55, sinabi po ni Jesus, "For my flesh is true food, and my blood is true drink." At nang maraming alagad po ang umalis nung araw na iyon, dahil hindi nila matanggap ang aral na ito, hindi po niya sinabi na, "Wait, simbolo lang yon." Hindi niya po sinabi yan. Hinayaan niya lang silang umalis dahil totoo ang kanyang sinasabi. Now, kagaya rin ng mga paratang noong unang panahon na ang Kristyanismo daw ay cannibalism. Ngunit bakit hindi ito cannibalism? Dahil ang pagkain po nila kay Kristo ay hindi po sa natural na paraan, kundi sa sakramento na paraan. Sa misa, nagkakaroon po ng tinatawag na transubstantiation. Nagbabago ang substance, hindi nagbabago ang appearance. Mukhang tinapay pa rin, mukha pa ring alak. Pero sa pinakaloob po na realidad, ito ay si Kristo mismo. Kaya balikan po natin ang sagot. Kinain ba ng mga apostol si Kristo? Well, ang direktang sagot po dito ay yes. Kinain nila siya sa huling hapunan nang ibinigay niya ang kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak. At hanggang sa ngayon, iyan pa rin po ang ginagawa ng simbahan. Tuwing misa, ang parehong salita ni Kristo ang inuulit. This is my body, this is my blood. At ang tumatanggap ng may pananampalataya ay tunay na tumatanggap kay Kristo. Hindi po simbolo, hindi alaala lamang, kundi siya mismo ang ating tinatanggap. Now, ang sinabi po dito sa John chapter 6 ay hindi po simboliko lamang. Sa Gospel of John, no, in verse 53 to 55, sinabi dito ni Jesus, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. For my flesh is true food and my blood is true drink." Marami pong umalis dahil hindi po nila matanggap ang aral na ito. Kung simbolo lang po ito, bakit hindi niya nilinaw? Sa ibang pagkakataon kapag may hindi nakakaintindi ng mga talinhaga na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ipinapaliwanag niya ito. Pero sa pagkakataon pong ito, hinayaan niya lang umalis ang mga tao na ayaw tumanggap sa katotohanan ito. Dahil literal talaga ang kanyang ibig sabihin, ngunit sa sakramento na paraan. Na marami pong mga patunay na ang ostya ay talagang naging tunay na katawan ng ating Panginoong Kristo kung pagbabataan po natin sa mga early Christian historians. Hindi lamang po Biblia ang basehan natin dito. Ang mga unang Kristiyano po na mas malapit po sa panahon ng mga apostol ay malinaw po ang paniniwala. Kagaya po ni Saint Ignatius of Antioch, isang disipulo ng mga apostol na sumulat siya laban po sa mga tumatanggi sa real presence. Sinasabi niya dito, "They abstain from the Eucharist because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ." Hindi niya po dito sinasabi na simbolo lang. Sinabi niya talaga, flesh, laman ng ating Panginoong Kristo. Isa po dito si Justin Martyr. Sa kanya pong sulat, sinabi niya, "The food which has been made into the Eucharist is both flesh and blood of that incarnated Jesus." You see, ito po ay malinaw na patunay na mula pa po sa unang siglo, literal na talagang paniniwala ito ng simbahan. Meron pa pong isa, si Irenaeus of Lyons. Sinabi niya na ang tinapay na tinatanggap ay nagiging katawan ni Kristo. Kung mali po ang interpretasyon, bakit ang mga taong tinuturuan mismo ng mga apostol ay naniniwala dito?
'Di ba? Walang pagkakaiba sa paniniwala at sa pagtuturo mismo ng Iglesia Katolika. Na isa pa po sa mga patunay na talagang nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo ang ostya na ating tinatanggap sa misa ay sa pamamagitan po ng mga milagro. Sa kasaysayan po may mga himala talaga na tila pahintulot ng Diyos upang ipakita ang normally invisible reality. Kagaya po ng Eucharistic Miracle of Lanciano, na kung saan isang paring nagdududa. Sa consecration, ang ostya ay naging laman talaga. Ang alak ay naging dugo. Now, sa scientific test noong 1970, napatunayan na ito ay cardiac tissue, type AB blood, walang preservatives. You see? Isa pa po ang Eucharistic Miracle of Buenos Aires, na kung saan ang isang ostya ay naging madugong laman. Now, sa scientific findings, ito ay napatunayan na human cardiac tissue, signs of suffering, and the white blood cells are present. You see? At alam naman po natin that white blood cells die outside the living body within a minutes. Pero nandoon pa rin at buhay. Hindi ba yan isang milagro? Meron pa pang isa, Eucharistic Miracle of Textla, na kung saan nagkaroon din ng milagro na ang ostya ay naging human blood, type AB, cardiac tissue, sign of extreme stress. Consistent po ang pattern kagaya ng ibang mga milagro, na kung saan iisang uri ng dugo, iisang bahagi ng katawan, which is ang puso. You see? Now, bakit laging cardiac tissue ang nakikita sa mga scientific test? Bakit laging type AB? Bakit may sign ng paghihirap? Hindi ba't iyon po ang pusong tumitibok sa kalbaryo? Kung simbolo lang po ito, bakit may consistent scientific findings sa iba't ibang siglo at bansa? Diba? Now, ito pong babala ni San Pablo. Sa First Epistle to the Corinthians 11:27-29, whoever eats and drinks unworthily will be guilty of the body and blood of the Lord. Paano ka magiging guilty sa body and blood kung simbolo lamang yan? Hindi ka po magiging guilty sa pag-apak sa larawan, pero magiging guilty ka kung tunay na tao ang inaapakan mo. Kagaya din po ng Eucharistia na nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, kaya ang naging paalala ni San Pablo, kapag hindi ka worthy sa pagtanggap nito, you will be guilty of the body and blood of the Lord. You see? Napakaliwanag po yan. Kung kaya po ng Diyos na maging tao, kung kaya niya na magpakatao sa sinapupunan ni Maria, bakit hindi niya kayang maging present sa ilalim po ng anyo ng tinapay? Diba? Kung patuloy pa rin po ang pag-question ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya, na kung saan nililimatahan nila ang kakayanan ng ating Panginoon. Kung naniniwala po tayo sa incarnation, bakit hindi po sa Eucharist? Na malinaw naman na itinuturo sa Biblia. Now, balik po tayo sa tanong. Kinain ba ng mga apostol si Kristo? Direktang sagot, yes. Sa huling hapunan, tinanggap nila ang literal na katawan at dugo ni Jesus sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak. Hindi po nila kinagat ang pisikal na braso niya sa natural na paraan, pero ang kanila pong kinain ay si Kristo mismo sa pamamagitan ng sakramento, banal at misteryoso. At iyon po ang ipinasa nila sa simbahan at iyon ang ginagawa natin hanggang sa ngayon. Na isa rin po sa patunay ng koneksyon ng Iglesia Katolika sa mga apostol at sa ating Panginoong Kristo. Malinaw po yan. Now, ito pong hamon sa atin. Kung ang ostya po ay literal na katawan ni Kristo, kung ang bino ay literal na dugo niya, kung ito ay pinatunayan ng Biblia, ng mga ama ng simbahan at ng mga himala, paano tayo lalapit ngayon sa komunyon? Routine lang ba? O may takot at paggalang? Kagaya ng ginawa ng isang pari sa naging unang video natin na kung saan binigyan niya talaga ng paggalang ang naitapon ng ostya. Isang pagpapakita ng kanyang lalim ng pananampalataya sa Eucharistia. Kaya ang paring nakaluhod, may ingat na pinupulot ang bawat maliit na particle, hindi po iyon overreaction. Iyon po ay pananampalataya. Dahil kung iyan po ay si Kristo, walang maliit, walang ordinaryo, walang simpleng tinapay lamang. At ngayon, ang pinakamalagang tanong po dito, sa susunod mo bang pagtanggap ng komunyon, naniniwala ka ba na si Kristo talaga yon? I-comment nyo po sa baba ang inyong mga reaksyon. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake
ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodeo et Iglesia.